Ang kwentong tampok po natin sa pagkakataong ito ay isa na namang salaysay na ibinahagi po sa akin ng namayapa akong lolo. Halina at atin pong tunghayan ang kanyang totoong kwento ng kababalaghan. Ayon sa kanya, sa probinsya kung saan siya lumaki ay naabutan pa niya ang maraming bagay na bihira ng masumpungan sa ngayon o baka nga hindi na talaga nakikita. Tulad na lamang ng mga naglalakihang sawa na halos kasinlaki ng puno ng nyog. At sa panahon ring ito ay naranasan niya ang napakaraming kababalaghan. Lalong-lalo na ang tungkol sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Minsan ay isinama siya ng mas nakakatanda niyang pinsan sa katabi nilang baryo upang hiramin ang isang kabayo ng kanilang lolo. Ang edad niya ng mga panahon na iyon ay 10 taong gulang. At sila ay nakatira sa bundok na talaga namang damang-dama mo ang kalikasan. Sa daan ay nangunguha sila ng mga bunga ng bayabas at nang mauhaw naman ay umakyat sila ng puno ng nyog upang makakuha ng buko. May kalayuan din ang kanilang nilakad. Magtatanghali na nang halos mga lahati sila sa kanilang paglalakbay. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng mga nagkakalansingan sa di kalayuan. Tunog iyon ng mga kutsara at tinidor. Gayon din ng mga plato at tasang lata na siyang malimit na ginagamit noon. Habang papalapit sila sa puno ng balete, ay napapansin nilang tila doon nagmumula ang ingay. Di nagtagal, ay nakaamoy pa sila ng mabangong halimuyak ng bagong lutong pagkain. Ang balete ay lubang napakalaki at natitiyak daw niyang daan-daang taon na ang tanda niyon. Na sa sobrang laki nito ay umabot at lumampas pa nga ang mga sanga at dahon nito sa daan. Gayong nasa paanan ng bundok ito nakatayo, na ang daan naman nilang tinatahak ay lampas sa kalagitnaan ng bundok. Sa kabila ng kanilang mga napansin, ay nagpatuloy lang sila sa ginagawa nilang mga paglakad. Natandaan nila ang sabi ng kanilang mga magulang na ang puno talagang iyon ay pinamamahayan ng mga di nakikita na elemento. Basta, manatili lamang daw silang tahimik kapag daraan doon, lalo pa nga sa mga ganoong oras. Nang dumating sila sa bahay ng kanilang lolo, ay tapos nang kumain ang mga ito. Kaya silang dalawa na lamang ang hinaina ng kanilang lola. Habang kumakain ay biniro pa sila ng kanilang lolo na bakit hindi daw sila nakipamunsyon sa daan, na ang tinutukoy ay doon sa puno ng balete, na ang ibig niyang sabihin ay bakit hindi raw sila nakikain sa handaan. Natawa naman sila at sinabing hindi naman daw kasi sila niyaya. Sabi ng lolo nila ay wag na raw nilang pangaraping yayain sila ng mga ito at baka hindi na sila makabalik pa. Nabiglang sumeryoso ang mukha nito na naramdaman nila na may pag-aalala sa kanyang tinig. Matapos makakain ng tanghalian, ay nagpahinga muna sila at nakipagkwentuhan sa kanilang lolo sa balkonahe. Nalibang sila sa mga kwentong ibinabahagi ng kanilang lolo. Nang mapansin nilang pasado 4:00 na, ay nagpaalam na sila at pinuntahan na ang kabayo kung saan ito isinuga. Nilagyan nila ito ng telang sako na sapin at sumakay na silang dalawang magpinsan. Nang malapit na sila sa puno ng balete, ay biglang huminto ang kabayo at ayaw nitong dumiretso. Na habang pinipilit nila ito, ay lalo naman itong umaatras. Naalala nila ang sinabi ng kanilang lolo, kaya naisip nila na marahil
ay may nakaharang sa kanilang daraanan na hindi nila nakikita. Kaya paulit-ulit na pinalo ng kanyang pinsan ang kabayo na hindi niya ito tinigilan hanggat hindi ito sumusunod sa kanya. Nabigla itong tumakbo ng napakabilis na animoy may humahabol dito na kanila namang napag-alaman na hindi engkanto ang siyang dahilan kung bakit ayaw tumuloy ng kabayo kanina, pagkat narinig na nila ang huni ng wakwak at sumusunod ito sa kanila. Nang mga panahon na iyon ay padilim na rin, kaya maigpit na yumakap ang aking lolo sa kanyang pinsan, pagkat natakot siya sa isipang baka dagitin at hablutin na lamang siya nito. Idagdag pa na napakabilis ng takbo ng kabayo. Nang malapit na sila sa bahay ng kanyang pinsan, ay doon pa lamang huminto ang kabayo na napakalayo ng tinakbo nito ng tuloy-tuloy. At di na rin nila narinig pa ang huni ng aswang. Nang maitali na nila ang kabayo, ay dumiretso na sila sa loob ng bahay at nagmano sa mga magulang ng kanyang pinsan. Matapos iyon, ay dumiretso na sila sa dapog at tinulungan niya ang kanyang pinsan na magsaing. Nagsindi na rin sila ng lampara pagkat madilim na. Yari sa kahoy at tabla ang bahay ng kanyang pinsan, na masasabing iyon ang pinakamalaking bahay at maayos ang pagkakayari sa lahat ng mga bahay na naroon sa bundok. Nayero na rin ang bubong nito. Ngunit napanatili nito ang pagiging simple pagkat kawayan pa rin ang mga sahig. Nang nagpapadingas na sila, ay napansin ng lolo ko na hindi nasasapat ang panggatong na naroon sa ilalim ng dapog. Kaya, nagpasya siyang kumuha ng mga bao at bunot ng nyog na nakatambak doon sa likod ng bahay sa may malaking puno ng kamansi. Hawak niya sa isang kamay ang paglalagyan ng mga bao at bunot. Sa isang kamay naman ay ang lampara. Nang naroon na siya sa puno ng kamansi, ay mabilis niyang inilapag ang lalagyan at sinimulan na niyang punan iyon. Nang biglang naramdaman na lamang niyang may kung anong humampas sa kanyang ulo. Maya-maya ay bigla siyang nagising at mabilis na napabangon, na humihingal siya, na nasabi niya sa kanyang sarili na buti naman at panaginip lamang ang lahat. Ngunit nang kanyang igala na ang paningin, ay nagsimula ng bumilis ang tibok ng kanyang puso, na animoy may mga hayop na naghahabulang mabilis sa kanyang dibdib sa sobra niyang kaba. Dahil nasa ibang bahay siya at nakita niya ang napakaraming mga bagay na lalong nakapagdulot sa kanya ng kilabot, mga bagay na noon lamang niya nakita sa tanang buhay niya. Naramdaman niyang masakit ang kanyang ulo, na nang kanya itong kapain ay nalaman niyang may sugat ito, na nalagyan pa nga ng dugo ang kanyang kamay. Sa tabi niya ay may matalas na itak at mga dahon ng saging na nakapatong sa papag na kawayan. Nang mapansin niyang walang naroon, ay mabilis na siyang tumayo at dinampot ang itak. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Bagya pa niyang sinilip ang labas at tiningnan kung merong naroon. Nang wala siyang makita, ay nagmamadali na siyang tumakbo. Wala siyang alam kung anong oras na ng mga panahon na iyon. Ilang sandali pa, nang malayo-layo na rin siya mula doon sa bahay, ay nagpahinga siyang sandali. Matapos niyang mahabol ang kanyang hininga, ay muli na naman siyang tumakbo at sinuong ang masukal na bahaging iyon ng kagubatan. Nabuti na lamang at maliwanag rin ang buwan. Kung hindi, ay lalo siyang mahihirapan. Nang patawid na siya ng batis, ay nagsimula na maging pamilyar sa kanya ang lugar. At nang kanyang itingala ang kanyang ulo, ay nakita niya sa itaas ng bundok
ang 3 puno ng nyog na halos magkakatabi, na isa iyon sa pinakamahalagang palatandaan nila sa kanilang lugar, na kahit saan man sila magpunta, basta makita nila ang 3 puno ng nyog na iyon, ay alam nila na sa kabilang panig noon ay bahay na nila. Kaya nagmamadali na niyang inakyat ang bundok. Nang nasa itaas na siya, ay mas lalong naging madali na para sa kanya ang pagbaba. Ilang sandali pa ay naririnig na niya ang mga tilaok ng manok mula sa kanilang bahay at ang unti-unti na ring pagliwanag. Nang sapitin niya ang kanilang bahay ay tahimik ito, kaya lubha niya iyong ipinagtaka. Nang makalapit siya sa pinto ay nakasara ito. Sumigaw siya na tinatawag ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Nakailang ulit na siyang sumisigaw, ngunit wala pa ring sumasagot sa kanya. Kaya wala na siyang sinayang na sandali. Kahit naguguluhan ay mabilis niyang inakyat ang bundok papunta sa bahay ng kanyang pinsan. Babalik siya roon pagkat naisip niya na baka naroon ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Kapag napapagod ay nagpapahinga lamang siyang sandali at agad na magpapatuloy sa kanyang paglalakad, na pagkaminsan ay sinasamahan na rin niya iyon ng pagtakbo. Di nagtagal, sa wakas ay natanaw na niya ang bahay ng kanyang pinsan. Nagtaka siya pagkat napakaraming tao at karamihan sa mga ito ay kanyang nakikilala, na ang iba pa nga dito ay kanilang kamag-anak. Nang biglang nakarinig siya ng isang malakas na palahaw at nakita niya ang kanyang ina at mga kapatid na tumatakbo ring papalapit sa kanya na mga umiiyak. Na ang mga tao ay biglang napalingon at iba't iba ang naging reaksyon, na ang karamihan ay namangha at halos hindi makapaniwala. Maging ang mga taong nasa loob ng bahay ay naglabasan na rin at sinalubong siya. Na ang ilan pa ngang naiwan sa loob ng bahay ay narinig niya nagkakaingay at paulit-ulit na sinasabi ang mga salitang aswang at inaswang. Nagalit na galit ang mga kalalakihang naroon. Nalaman ng lolo ko ng huli na natagpuan pala siya ng kanyang pinsan at tiyuhin sa paanan ng puno ng kamansi na walang malay. Nang sundan siya ng mga ito doon pagkat hindi siya nakabalik kaagad, na nag-alala sila na baka natukob na daw ito ng sawa, na ang alam nga nila ay kukuha lamang ito ng bao at bunot na ipanggagatong. Ngayon, ang kanilang iniiyakan na inakala nilang si lolo ay isa na lamang ngayong saha ng saging. Kaya ikinuwento niya sa mga taong naroon ang mga nangyari. Masayang masaya naman ang kanyang mga magulang at kapatid na makita siyang muli. Ang kwentong tampok po natin sa pagkakataong ito ay pangyayaring nasaksihan po ng isa nating masugid na taga-subaybay na karanasan ng kanya pong pinsan. Halina at atin pong tunghayan ang kanilang totoong kwento ng kababalaghan. Kumusta po kayo mga kasaging? Ito po ay nangyari noong 1984. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Angie. At ibabahagi ko po ang karanasan ng aking pinsan na si Oli. Mabait po ang pinsan kong si Oli at malapit po kami sa isa't isa. Madalas po siyang nasa bahay namin noon. Mga 19 na taong gulang si Oli noon, samantalang ako naman ay mga 17 taong gulang. Hanggang sa kanyang nakilala si Abby na nag-iisang anak ni Aling Ella. Simula nang makilala ng pinsan ko si Abby, madalas ay magkakasama na kaming tatlo at lagi ay magkakasabay na kumakain. Na ang paborito pa nga namin noon ay sinigang, na siya po naming malimit na inuulam. Masaya po ang aming naging samahan. Walang araw na hindi kami magkakasama ang tatlo, na laging nagkukulitan, kwentuhan at tawanan, na parang wala po talaga kaming kasawaan sa isa't isa.
hanggang sa niligawan na nga ng pinsan ko si Abby. Lingid sa aming kaalaman ay may isa pa palang manliligaw si Abby. Noong huli ay nalaman din namin ang tungkol sa karibal ni Oli kay Abby. Minsan ay nagkataon na nagkasabay ng pagpunta si Oli at ang karibal nito. Natawagin na lamang po natin sa pangalang Red. Na mangyari iyon ay nagkailangan talaga sila. At hindi matanggap ni Red iyon. Kaya sinabi nito kay Abby na iyon na ang tamang panahon para siya ay mamili sa kanilang dalawa ni Oli. Wala namang nagawa pa si Abby ng mga pagkakataon na yon, kundi ang mamili nga sa kanilang dalawa. Kaya ipinagtapat na niya sa dalawa ang tunay niyang nararamdaman. Sinabi niya kay Red na mabait naman daw ito, ngunit mas matimbang talaga sa kanya si Oli at mahal niya ito. Dahil sa narinig na iyon ni Red ay nagalit ito at sinabing hindi niya matatanggap ang desisyon na iyon ni Abby pagkat mahal na mahal niya ito, na may tono na ng pamimilit. Kaya nagsalita na rin ang pinsan ko at sinabing dapat na igalang ang desisyon ni Abby. Tutal naman ay siya rin mismo ang nagsabing mamili sa kanilang dalawa. Akala po namin ay maayos na ang lahat matapos ang pag-uusap na iyon. Ngunit makaraan lamang ang halos 1 linggo ay naramdaman ni Oli na unti-unting lumalaki ang maselang parte nito sa katawan. Nakalaunan ay lumaki pa nga ito ng halos kasing laki ng bunga ng nyog. Kaya napilitan na magsuot ng palda noon ang aking pinsan, na nabawasan ang kumpiyansa nito sa kanyang sarili dahil sa dinaranas. Kaya dinala na namin siya sa manggagamot. Nakatatlong manggagamot kami na pinuntahan dahil may mga pagkakataon na kapag naroon na kami upang gamutin siya ay lumiliit ito at bumabalik sa normal. Halos 1 buwan ang inabot ng gamutan kay Oli. Nakakaawa na ang sitwasyon niya nung mga pagkakataon na iyon dahil talaga napapaiyak ito sa tuwing inaatake ng kulam. At grabe ang paglaki minsan ng maselang parte ng katawan niyang iyon, na minsan may isip mong parang sasabog na ito sa sobrang laki. Nang tingnan siya ng pangatlong manggagamot na aming pinuntahan, ay nahuli nito ang gumagawa sa kanya noon. Noong una ay ayaw pang umamin nito at talaga nagmamatigas pa. At balak na pala talaga nitong patayin ang akin pong pinsan upang masolo niya si Abby. Dahil doon ay pinahirapan ito ng manggagamot, na nung huli ay umamin na rin ito at si Red pala mismo ang kumulam sa kanya, pagkat lahi pala sila na mangkukulam, na kanya palang pinasukan ng lobo ang manikang ginamit at kanya iyong hinihipan sa mga oras na kinukulam niya ito. Kaya may panahon na lumiliit at may pagkakataon din na napakalaki nito. Ngunit ayaw pa rin ito alisin ang inilagay kay Oli. Kaya tumagal ang gamutan, na noong huli ay hindi na rin nito kinaya ang sakit sa ginagawang pagpapahirap rin sa kanya na manggagamot. Kaya napilitan din itong alisin na iyon sa aking pinsan. Dahil sa tindi ng ginawa nito ay wawakasan na sana ng manggagamot ang kanyang buhay. Ngunit nakiusap ito at nagmakaawa. Nabigyan pa siya ng isa pang pagkakataon at hindi na raw niya uulitin pa ang masamang gawaing iyon. Dahil sa sinabi nito ay naawa naman ang manggagamot. Maging kami nila Oli ay naawa rin. Kaya binigyan pa namin siya ng pagkakataong mabuhay upang maituwid ang kanyang kamalian. Sa huli ay nagkatuluyan po ang pinsan kong si Oli at si Abby. Nabiyayaan po sila ng 7 anak na ngayon nga po ay malalaki na. Na sa kabila ng malaki nilang mag-anak ay napakasaya po nila at maayos ang kanila pong pamumuhay. Dahil sa naitayo at umusbong ang kanilang pamilya sa isang tunay na pagmamahal. Sana Sir PB ay maisama niyo po sa inyong koleksyon ang kwento ko pong ito tungkol sa kababalagang naranasan po ng aking pinsan. More power po sa inyong channel at maraming salamat po sir.
ang inyo pong certified na kasaging Angie. Magandang araw po sa inyo, Sir PB, at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay karanasan po ng aming mag-anak nung ipinagbubuntis po ng aking ina ang aming bunsong kapatid. At ito po ay naganap taong 2007. Doon po sa aming lugar ay may pinaghihinalaang mag-ina na aswang, na ang tawag po sa amin ng aswang ay mangtas. Ang mag-ina pong ito ay taga-kabilang purok. Ngunit noong mga panahon na malapit ng manganak ang aming ina, ay madalas na po itong nakikita doon sa aming purok. Naluba po naming ipinag-aalala dahil sa tuwing ito po ay makakasalubong ng aming ina, ay napapakong talaga ang titig nito sa tiyan niya, na ang tanging nagiging reaksyon na lamang ng aming ina ay hinahawakan niya ang kanyang tiyan at iniiwanan niya ito ng matalim na titig. Minsan habang nasa labas kaming tatlo ng aking ama't ina, ay nagulat na lang kami nang marinig namin ito ng mauntog sa puno ng Madre de Cacao na nasa amin pong bakuran. Dahil doon ay napatingin kami sa kanya at panandali ang hindi nakapagsalita. Nang nagpatuloy siya sa paglakad, tinanong ko siya kung saan ang kanyang punta, pagkat walang daanan doon. Na napangiti naman ito ng hilaw sa pagkapahiya at sinabing nauntog daw siya. Sinabi nito na ang buong akala daw niya ay may daanan pa doon, pagkat may bukal sa unahan ng aming bahay na dating pinag-iigiban ng mga taga roon sa amin. Ngunit matagal na panahon na pong hindi iyon ginagamit at isinara na rin ang daanan doon. Kaya inuulit na lamang ng aking mga magulang sa kanya na walang daanan doon. Kinabukasan, isang kapitbahay namin ang nagsabi na ilang beses na niyang nakikita na umaali-aligid daw ito sa aming bahay. At minsan nga ay kanya na itong sinita at tinanong kung sino ang kanyang hinahanap at kung ano ang kailangan nito. Sinabi naman daw nito na makikiraan lamang, kaya sinabihan niya ito na matagal nang walang daanan doon. Dahil sa sinabi ng aming kapitbahay ay lalong tumibay ang aming hinala na may masama talaga itong binabalak sa bunso naming kapatid na kasalukuyang ipinagbubuntis ng aming ina noon. Na nagsinungaling ito ng aming masita na alam na pala talaga nitong wala ng daanan doon, dahil sa nauna nang sinabi sa kanya ng aming kapitbahay. Nang mga sumunod na gabi ay lagi na kami nakakaramdam ng tila mayroong laging nasa labas ng aming bahay, na pagkaminsan ay nararamdaman pa namin ito sa mga punong malapit sa aming bahay at maging sa aming bubungan. Maging ang ibang mga nagdadalang tao na taga roon sa aming lugar ay ganun rin ang kanilang nararamdaman. At napapansin rin nilang nagiging madalas ang paggala doon noong pinaghihinala ang aswang na babaeng iyon na taga-kabilang purok, na kapag nakikita sila nito ay talagang humihinto at tinititigan ang kanilang tiyan, na kung di sila ay iwas ay halos hindi rin ito aalisin ang pagkakatitig doon. Nagpatuloy po ang mga pagpaparamdam na halos ginagabi-gabi ang pagbisita sa aming ina. Ngunit dahil sa may nalalaman ding orasyon ng aming ina na pangontra sa mga aswang, ay hindi nito naisakatuparan ang masama niyang balak hanggang sa makapanganak ang aming ina. Isang gabi, natao na wala po ang aming ama sapagkat may trabaho po ito at nagpunta sa Zamboanga. Kaya kami lamang ng aming ina at mga kapatid ang nasa bahay. Na mga bandang 8:00 ng gabi
ay naisipan kong pumunta sa kwarto ng aming ina, kung saan naroon din ang aming bunsong kapatid. Nakahiwalay po kasi ang kwarto, na kailangan mo pa pong lumabas ng bahay para marating iyon. Bigla po akong nagulat dahil may naaninagan akong dumaan na ilang hakbang lamang ang layo nito mula sa akin, na may kataasan ito. Kaya ang babaeng iyon agad ang pumasok sa aking isipan. Mabilis akong pumasok sa kwarto at sinabi ko sa aming ina ang aking nakita. Sinabi nito sa akin na may nararamdaman nga rin daw siya, na kanina pa ay umaali-aligid sa aming bahay. Mga may isang oras din akong nanatili doon. Habang nilalaro ko ang aming bunsong kapatid, ay patuloy po kaming nakiramdam, na naisip po naming ayaw talagang tumigil ng aswang at talaga nagbabaka sakali pa rin na maisagawa ang maitim nitong binabalak sa aming bagong panganak na kapatid. Nang dalawi na po ako ng antok ay nagpaalam na ako sa aming ina, na mga pagkakataon na iyon ay wala na rin kaming nararamdamang kakaiba sa paligid ng aming bahay. Noong mga hating gabi na ay nagising naman kaming bigla ng aking kuya, dahil sa nagulat kami sa malakas na pagkalabog sa bubungan ng kwarto ng aming ina, na animoy may nahulog na bunga ng nyog. Kaya napabalikwas kami at sinilip kung ano iyon. Kita namin ang bubong ng kwarto sa aming kinalalagyan. Nang wala kaming makita ng kuya ko, ay sinubukan pa niyang kunin ang flashlight at inilawan iyon. Ngunit wala pa rin kaming nakita. Kaya nagpasya kaming puntahan ang aming ina sa kanyang kwarto. Pagpasok namin doon ay gising na rin pala ito. Agad niyang sinabi sa amin sa mahinang boses na mayroon daw aswang sa bubong. At kanina pa raw ito naroon, na tila humahanap ng tamang pagkakataon. Dagdag na saad pa ng aming ina ay narinig pa niya ang pagaspas nito. Kaya naisip naming marahil ay may pambulag na ginamit ang aswang, pagkat di namin ito nakita sa bubungan. Ngunit nararamdaman ng aming ina ang presensya nito. Sabi pa ng aming ina ay narinig pa nga daw niyang umihi ito mula sa bubungan, na malakas pa nga di umano ang pagpatak ng ihi nito sa lupa. Dahil sa aming narinig ay lumabas kami ng aking kuya at sinilip ang bahaging sinasabi ng aming ina kung saan niya narinig na umihi ang aswang mula sa bubungan. At laking gulat nga namin nang makita ang malaking marka ng basa sa lupa sa tapat ng gilid ng bubong. Nagad kaming naniwala sa sinabi ng aming ina, pagkat ni ambon ng pagkakataon na iyon ay wala. At tanging doon lamang sa tapat ng gilid ng bubong mayroong basa. Kaya aming binulabog ang bubungan. At maya-maya nga'y nakarinig kami ng isang malakas na pagaspas na may lumipad na palayo mula sa amin pong bubungan. Matapos po iyon ay doon na po kami natulog ng kuya ko upang samahan ang aming ina at bunsong kapatid. Hanggang dito na lamang po muna, Sir PB, at sana po ay magustuhan nyo ang karanasan po naming ito. Pag may pagkakataon po ay magpapadala muli ako ng kwentong karanasan po namin. Maraming salamat po at more power pa sa inyong channel. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.